Si Junko Furuta, isang high school student sa Misatamo, Saitama. Bibo siya sa mga curricular at mga extracurricular activities sa kanilang paaralan. 44 days in hell kung maikukumpara ang nangyari kay Junko sa kamay ng mga halangang kaluluwa na gumahasa at nang torture sa kanya sa loob ng 44 na araw. November 25, 1988, kinidnap si Junko ng 4 na binata na nagngangalang Miyatamo Hiroshi, Minato Nobuhoro, Jo Kamisaku, Watanabe Yasushi. Sa loob ng 44 na araw, ang mga pinagdaanan ni Junko ay kalunos-lunos at hindi aakalain na aabot pa siya sa ganong mga araw. Una hanggang sa pangatlong araw, siya ay pinagsamantalahan ng 4 hanggang 10 kalalakihan, mga kaibigan ng 4 na. Sa ika-4 na araw ni Junko sa loob ng tahanang iyon, higit sa 50 kalalakihan ang gumagahasa sa kanya. Hindi lamang yun, tinotorture o pinapahirapan pa siya sa kung anong paraan gugustuhin ng mga kalalakihan kung paano siya bigyan ng pasakit. Ayon sa autopsy report, ay 500 beses siya ginahasa ng mga kalalakihan sa loob ng 44 na araw. Ang mga pagpapahirap kay Junko ay ilan lamang sa mga sumusunod. Una, pinaghahampas siya ng golf clubs at pinag-uuntog sa pader, at tuwan-tuwa ang mga nangre-rape sa kanya na kapag duguan ng kanyang ulo ay pinapasayaw pa ito sa kanilang harapan. Ika-3, ang pinaka-nakakalunos-lunos na pinagdaanan ni Junko sa mga halang na kaluluwa ng mga kalalakihang ito ay sa tuwing may pinapasok sa maselang bahagi ng kanyang katawan tulad na lamang ng pako, kahoy at ng maging bumbilya, ay ipinasok ito sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Meron pang insidente na ang ipinasok sa kanyang bumbilya ay hinataw pa ng martilyo upang sumabog sa kaloob-looban ng maselang bahagi ng katawan ni Junko, dahilan upang mabasag ang bumbilya at ang mga bubog nito ay kumalat sa kaloob-looban ni Junko, dahilan upang ang kawawang babae ay maimpeksyon at maubusan ng dugo. Ika-4, binunot ang kaliwa niyang dibdib gamit ang plies. Pinapaso din ito ng lighter, at ilan sa mga bahagi ng kanyang katawan ay pinapaso gamit ang mainit na metal na pinainit sa apoy, at ito ay hinahayaan lamang dumikit sa kanyang balat hanggang sa ito'y malapnos. January 4, nang namatay si Junko, at inilagay lamang ang kanyang bangkay sa drum at itinapon ito sa Kyoto River. May nagsasabi na ang kanyang kaluluwa ay naroroon pa rin sa bahay kung saan siya nilapastangan, at tila ba nanghihingi pa rin ng tulong magpasa hanggang ngayon.